kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Matapos ang pasabog na ito na ginawa ng mag-asawang Diskaya, ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ngayon ay oras na para sa mga pinangalanan para rumispak at natural itanggi ang aligasyon laban sa kanila. Ito ang ginawang paliwanag ng mga politikong idinawit sa nakawan sa kaban ng bayan. Ayon kay Speaker Romualdez, wala siyang kinalaman, wala siyang pahintulot at walang basbas sa mga ganitong gawain. Dagdag pa nito, wala siyang tinanggap at hindi siya tatanggap ng anumang suhol mula sa kanino man. Giit pa nito, wala ring sino man ang kayang manuhol sa kanya. Si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating House Committee on Appropriations Panel Chairperson, itinanggi rin ang mga akusasyon laban sa kanya. Anya, handa rin umano siyang magpaliwanag sa korte kung kinakailangan dahil subject ng kaso sa Supreme Court at Ombudsman ang 2025 General Appropriations Act. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Roman Romulo ang aligasyon laban sa kanya. Una po, hindi po totoo yun. Hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming sa DPWH. Let the people decide na lang at the end of the day. Kasi ano pa masabi, parang he said, she said talaga lumalabas eh. Si Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro, pinag-iisipan na niya ang paghahain ng reklamo laban sa mga Diskaya dahil sa pagsinungaling at tangkang bahira ng dungis ang kanyang reputasyon. Tila nang gagalaiti naman sa galit si Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar matapos siya idawit ng mga Diskaya sa kontrobersya. Naniniwala itong may political agenda ang pagkasangkot sa kanya. Hindi ako papayag na nakawin ang pera ng taong bayan. Simula noon, Barangay Kagawad, naging kapitan ako, naging konsihan, unang termino bilang kongresista hanggang sa pangalawang termino ko bilang kongresista. Mamamatay ako at maninindigan sa marangal na paglingkod ang buwis ng tao ibinabalik sa taong bayan. Let the truth come out. If there are irregularities, let me expose. Mr. Speaker, this is a time for truth. This is a time for accountability, not character assassination. Si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, itinanggi rin ang akusasyon laban sa kanya. Giit pa nito, gagawin niya ang lahat ng legal na paraan upang malinis ang kanyang pangalan at papanagutin ang mga nasa likod ng pagkakalat ng kasinungalingan. 100% na hindi totoo. Yan ang reaksyon naman ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas na balak ring magsampa ng kaso sa mga Diskaya. Dagdag pa nito, walang Diskaya project sa District 5 ng Quezon City kaya kwini-question nito ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Si Romblon Lone District Representative Eleandro Madrona, ipinahayag na wala itong project sa mga Diskaya at kwenestyon ang basihan ng paratang laban sa kanya. Narinig nitong nagkaroon ng bidding ang mga Diskaya sa mga proyekto sa kanilang probinsya pero wala umano siyang kaalaman at pakialam kaugnay nito.
Mariinding itinanggi ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela ang pahayag ni Diskaya at ipinahayag na ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan ay tungkulin lamang ng DPWH. Wala rin itong alam at walang kinalaman sa anumang prosesong ito. Si Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia nakikipag-ugnayan na sa kanyang mga abogado para linisin ang kanyang pangalan. Anya, ilalabas din nila sa tamang panahon at forum ang mga ebidensyang magpapatunay na walang basihan ng mga paratang laban sa kanya. Samantalang si dating San Jose del Monte, Bulacan Congresswoman at ngayon alkalde ng si Florida Robes, itinanggi rin ang aligasyon laban sa kanya at iginiit na walang ghost project sa kanilang lugar. Maghahain din umano ito ng libel case laban sa mga Diskaya. Ang mga nangyayaring kahiyahiyang eskandalo ng nakawan ngayon sa Pilipinas ay patunay lamang na korap nga talaga ang ilang mga nanunungkulan sa ating bansa. Totoo nga talaga na hindi sana mahirap ang Pilipinas kung wala lang sanang mga buwayang kumukobra sa kaban ng bayan. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.